Yung asawa ko, day, pag nagagalit siya, day, sinasampal niya yung mukha niya, day, kung ganyan, day. Kukunin niya lahat ng stress mo, tapos sasampalin niya yung sarili mo. Normal! Pag mapatol kog ingon ani nga laki, masampalungan siguro ko sa akong mama. Or basin mabisbisan kog asin. Magkaiba yung mahal ka sa kailangan ka lang. In this year, you should no longer crying over men. Because women already acting like them. We are already men ourselves. Can work, can make money, and can provide. Yung mga lalaking hindi kayang tapatan yung success ng isang babae, maghahanap yan ng expired version. Para sa akin lang to ha, opinion ko lang. About sa issue ng relasyon ni Meiko at Patrick. Pag una mong minahal ang sarili mo bilang isang babae, hindi ka kukuha ng isang lalaking walang trabaho, walang pera, walang effort, at walang itsura. Doon pa lang sa mga yun, mapapatanong ka na. Hindi nagbabago ang isang lalaki dahil mahal mo lang ito. May mga red flags na nung una. Ngayon, kung papakasalan mo yan, na babae lahat ang gumagastos. Hindi marriage ang tawag dyan, kundi adoption. Cargo mo lahat doon pa lang stop na. Kasi para kang nag-adopt ng anak niyan. Kasi kung ano yung character ng lalaki, nung kayo pa, nung magjowa pa kayo, mas lalong lalala pag kayo ay kinasal. Yung mga lalaki nagbabago yan para sa sarili nila. Kung yan ay mahal ka talaga. Or napilitan lang makisama sa'yo dahil may pera ka. Pag walang boundaries or standard ang isang babae, yung mga naa-attract nito ay mga katulad ni Patrick. Pag may pera kasi yung babae, successful, kayang tumayo sa mga sarili nilang paa. At pag may standard ka, hindi ka papatol sa mga ganyang lalaki. Kahit na mahal mo pa ito. Kasi mas mahal mo yung sarili mo. Papatol ka sa kalevel mo na. Kalevel na yung mindset. Yung pare-pareho kayo ng priority. Hindi pwedeng cargo mo lahat bilang isang babae kasi minahal mo. Ang love kasi, choice yan, commitment, at sacrifice. Alam mo yun kung mahal ka ng isang lalaki. Hindi dahil sa kung ano ang maibibigay nito, kundi kung ano yung mga sinasakripisyo nito para sa'yo. Kung baga yung effort. At hindi mo makikita yan sa lalaking walang pakialam. Kahit buhusan mo pa yan na kanya-kanyang regalo. Kung ganyan yan, nung single pa kayo, mas lalong lalala yan. Pag mahal ka talaga niyan, kahit pamayaman ka na o mapera ka, maghahanap din niya ng way na magtrabaho at mag-sacrifice para sa inyo. Pag sinanay mo at tinolerate mo na gastusan habang buhay dahil mahal mo, nagpapalaki ka lang ng tao na sasaktan ka sa huli. Wala yan sa ganda, wala yan sa pera, wala yan sa katawan. Kasi karamihan sa mga babaeng magaganda, mapera, meron na sa kanila ang lahat. Ang hahanapin na lang yan ay partner. Minsan, dahil yun na lang ang kulang sa buhay, sometimes they do it rush just to have a perfect family scenario. Kumbaga, perfect life, dapat yun yung last resort nyo na hindi mag-rush sa isang relasyon. Kasi panghabang buhay yan at walang divorce sa Pinas. Ngayon, dahil choice yun ni Meiko, dapat hindi niya ito pinagkalat, especially around social media. Kasi una pa lang, pinili niya yung lalaki. Si Patrick na walang pera, walang trabaho, palamunin at walang effort. At walang maiambag sa kanya kundi ay sex lang. Dahil kasal kayo, yung baho ng asawa mo ay baho mo rin. Naghihilaan kayo pareho pababa. Dapat you do this in private. But your emotions are all valid because that's a private union as well as private decisions. So dapat inayos nyo to privately. Para sa akin lang ha, hindi mo maiiwasan yung bashings talaga. Kasi ganyang lalaki ang pinili mo. Pinili mo para sa sarili mo. Kung alam mo yung una, na hindi responsable yan sa sarili niya, never yan maging responsible sa iyo at sa mga anak mo. Patrick is not matured to have family yet. Kaya naghahanap yan ng mga ka-level niya. Especially yung mga kapareho niya ng priorities at utak. Kasi pag doon siya sa kabit, walang responsibility doon, walang force. Just pure sex and lust. Easy lahat yon para sa kanya. Kaya ka pinalit sa less na babae kasi isang less na lalaki din ang kinuha mo. Bilang isang babae, dapat taasan niyo yung standard niyo and have some boundaries. Mahalin niyo muna yung sarili niyo para hindi kayo nagsisettle for less or sa mga ganong klaseng lalaki. Malalagpasan niya ni Meiko yung sakit at pagod. Once na okay na yun si Meiko, doon pa lang siya makaka-realize na putya, ang tanga ko pala, ang pangit niya pala talaga. Para bang i-reveal sa'yo ng Diyos kung saan ka nabulag, tapos mandidiri ka na lang at doon mo malalaman na okay na yung babae. Kasi mandidiri na yan Madali lang magkaroon ng isang lalaki. Kaya dapat wag nyo i-rush yun. Busisiin nyo ng maigi. May iba't ibang klaseng lalaki. May ibang ma-vocal pero wala sa action. May mga lalaki hindi naman ma-vocal pero yung action nila may mga effort. Doon ka sa actions. Kasi kung sasabihin niya na mahal ka niya, magpapakamatay niya para sa'yo. Kung hindi niya man niya gagawin yun, wala.
walang mangyayari. Kumbaga bullshit yun. Pero kung may malalaki kayong hindi naman ma-vocal, hindi naman siya sobrang sweet sa'yo, pero alam mo yung may effort, yung nagbibigay ng effort para sa'yo, ayaw niyang ma-stress ka, ayaw niya nagkakaproblema ka, yung problema mo kinukuha niya para ma-fix niya, yung mga ganung bagay. Effort yun, doon mo malalaman na mahal ka ng isang lalaki. Huwag kayong gagastos sa isang lalaki. Responsibilidad yun ng mga lalaki na gumastos sa isang babae. Experience ko lang to especially living in an Arab household. Pag kumakain kami sa labas or gathering ganun, pag may nagbigay na babae na may pera, automatic sasabihin ng mga lalaki dito, ano ako bading? Bakla ba ako? Ganun yung mostly reaction ng mga tao dito. Ayaw nila yung babaeng gumagasto sa lalaki. Like parang kinukunan mo sila ng responsibility na gawin yun para sa'yo. Minsan sasabihin pa yan, are you crazy? Am I a gay? Am I a gay? Minsan, yung mga babae out of love. Minsan napapagastos ka. Yes, but hindi lagi-lagi. Hindi sa'yo lahat. Ako pag gumagastos ako, day, nagagalit yung asawa ko, day. Moingon siya, day, nga. Himuon man tani magbayot. Bisan pag mupalit kag usa ka kilong bugas, day. Nya ikay ni bayad, diri. Moingon na sila, day. Himuon man tani magbayot. Uy, bayot ko. Maupitong na ako, diri. Maupitong ng trabaho ko. Kay para ninyo. Mga na sila, day. This is only in Arab culture, Hindi ko minimin na lahat ng lalaki dito ganun. Pero yun yung mga na-experience ko dito. Pati suot mong damit, lahat ng makeup mo, necessities mo, panty, lahat cargo yun ng lalaki dito. Minsan nakakahiya na nga pero ganun yung kinalalakihan nila dito. Alam mo yung babae ka, princess ka lang, Disney princess, tsaka hindi nila kayang makikita kang pagod. Sa experience ko lang to alam mo yung pag nakikita kanyang naglilinis ng banyo, mga ganun, kukunin niya yun, siya yung magsascrub. Walang ano dito, parang may gender equality dito. Pag yung babae nagluluto ng pagkain, yung lalaki naman dito naghuhugas ng pinggan. Ganun. Makikita mo kasi yung kung paano ka inalagaan ng asawa mo. Makikita yun sa asawa na babae. Kung stressful yung babae, malalaman mo kung paano siya inalagaan ng asawa niya. Kasi partner kayo dapat dalawa kayong may priority sa bahay, sa mga anak nyo, sa mga gastusin, siya lang yun. Yung babae parang Disney princess lang. Disney princess, ganyan lang. Kaya taasan nyo yung standard nyo sa lalaki kahit hindi kayo kagandahan na babae. Basta may boundaries kayo, may standard kayo sa sarili nyo, mas mahal nyo yung sarili nyo, hindi kayo kukuha ng ganyang lalaki. Yung lalaki yung mag-e-effort na kukunin kayo, hindi yung kayo yung nag-e-effort para lang magstay yung lalaki. Kaya minsan hindi ako nagpo-post about relationship, about yung sa marriage nyo, kasi private yun private union yun.